Isang mapagpalang araw sa inyo, mga minamahal naming tagapakinig. Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang panibagong paglalakbay na susubok sa ating pananaw tungkol sa pag-asa at pag-ibig? Sinasabi nilang, habang may buhay, may pag-asa. Ngunit paano kung ang mismong pag-asa ay tila natutulog na rin? Ating pakinggan ang isang kwentong magpapatunay na ang tibok ng isang pusong nagmamahal ay sapat na upang gisingin ang isang kaluluwang matagal nang nahihimbing. Ito ang kwento ni Pag-asa. Hating gabi, tanging ang ugong ng luma nilang electric fan at ang mahinang tunog ng relo sa dingding ang gumigising sa katahimikan ng maliit na silid ni Pag-asa di Makulangan. Ngunit sa gabing iyon, isang matinis na tunog mula sa kanyang cellphone ang biglang bumasag sa katahimikan. Isang email. Napabalikwas ng bangon si Asa. Ang ilaw mula sa screen ay tila isang spotlight sa kanyang mukhang pagod at puno ng pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang mabasa ang subject line, Urgent job offer, private nurse for Mr. Silas Montenegro. At sa ilalim niyon, isang figura na halos ikinaputol ng kanyang hininga. Isang sahod na katumbas ng 10 taon niyang kita bilang isang regular na nurse sa Pilipinas. Isang milagro o baka naman isang panloloko. Ang amoy ng antiseptic at gamot mula sa katabing silid ay tila humila sa kanya pabalik sa realidad. Dahan-dahan siyang tumayo at pumasok sa kwarto ng kanyang ama. Doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng bombilya, nakahiga ang kanyang tatay Lando. Ang dating matipunong katawan nito, ngayoy payat na, at ang bawat paghinga ay tila isang pakikibaka. Tay! Bulong niya habang marahang pinupunasan ng basang bimpo ang noo nito. Bahagyang iminulat ng matanda ang kanyang mga mata. Isang pilit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Asa, anak? Bakit gising ka pa? Hindi napigilan ni Asa ang pangingilid ng kanyang mga luha. Hinawakan niya ang kamay ng ama, ang balat nitong tuyot at kulubot. Ito ang kamay na nagtrabaho at nagsakripisyo para sa kanya. Ngayon, ang kamay na ito ay nanghihina na, naghihintay sa isang mamahaling heart surgery na alam nilang pareho na hindi nila kailanman mapag-iipunan. May natanggap po akong trabaho. Tay, sabi ni Asa, ang boses ay nanginginig sa pinaghalong tuwa at takot. Sa England po, malaki ang sahod, sapat para sa operasyon ninyo. Nakita niya ang kislap ng pag-asa sa mga mata ng kanyang ama, ngunit agad din itong napalitan ng pag-aalala. Malayo iyon, anak. Paano ka mag-isa roon? Kaya ko po, tay. Mabilis niyang sagot. Pinipilit na maging matatag para sa kanilang dalawa. Para sa inyo, gagawin ko po ang lahat. Pangako, babalik ako. At pagbalik ko, magaling na kayo. Iyon ang pangakong binitawan niya sa ilalim ng buwan. Isang pangakong magiging gabay niya sa paglalakbay patungo sa isang mundong hindi niya kilala. Makalipas ang isang linggo, natagpuan ni Pag-asa ang kanyang sarili sa harap ng isang dambuhalang bakal na tarangkahan. Sa likod nito ay isang mansyon na tila kinuha mula sa isang libro ng kasaysayan, ang Montenegro Manor. Malawak ang hardin nito, ngunit ang mga puno ay tila malungkot at ang buong paligid ay nababalot sa isang kakaibang katahimikan. Walang huni ng ibon, walang ingay ng buhay, malamig. Isang matandang mayordoma ang sumalubong sa kanya at iginiya siya sa loob. Kung sa labas ay nakakamanghana, sa loob ay higit pa. Matataas ang kisame, malalawak ang mga pasilyo na may mga painting na mas matanda pa kaysa sa kanyang lola, at ang sahig na gawa sa marmol ay sobrang kintab na nasasalamin niya ang sariling anyo. Isang munting Pilipina sa gitna ng karangyaan at kapangyarihan. Dito ang silid ni Senyorito Silas, sabi ng mayordoma. Ang boses ay walang emosyon habang binubuksan ng isang malaking pinto na gawa sa dark wood.
Pumasok si Asa at ang unang bumungad sa kanya ay ang tunog ng mga makina. Isang banayad na beep mula sa heart monitor, ang mahinang ugong ng ventilator. At doon, sa gitna ng malawak na kama, nakahiga ang lalaking babaguhin ang kanyang buhay. Si Silas Montenegro. Hindi maikakaila ang kakisigan nito. Kahit walang malay, bakas sa kanyang muka ang matangos na ilong, ang makapal na kilay, at ang mga labing tila may gustong sabihin. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, nakita ni Asa ang isang bagay pa. Isang bakas ng kalungkutan, isang kaluluwang tila nakakulong. Hindi siya isang pasyente lamang sa kanyang paningin. Siya ay isang taong naliligaw sa kadiliman. Isang kakaibang habag ang umusbong sa kanyang puso. Isang damdaming higit pa sa tungkulin ng isang nurse. Siya si Silas. Isang malamig at matigas na boses ang biglang pumunit sa solemne ng silid. Napalingon si Asa at natigilan. Nakatayo sa may pintuan ng isang babae na tila larawan ng karangyaan at kapangyarihan. Nakasuot ito ng isang mamahaling itim na bestida. Ang buhok ay perpektong nakaayos at ang mga alahas na suot nito ay kumikinang sa bawat bahagyang galaw. Ngunit ang lahat ng yon ay walang-wala sa tindi ng kanyang mga mata. Malamig, mapanuri, at tila kayang basahin ang pinakatatago mong lihim. Ito si Beatrice Montenegro, ang madrasta. Dahan-dahan itong lumapit. Ang bawat hakbang ay may bigat at awtoridad. Huminto ito sa tabi ni Asa, ngunit ang tingin nito ay nanatiling nakapako kay Silas. Isang taon na siyang ganyan, sabi ni Beatrice. Ang boses ay walang bahid ng kahit anong emosyon. Isang taon mula nang mangyari ang aksidente. Sabi ng mga doktor, wala nang pag-asa. Ngunit ang mga Montenegro ay hindi sumusuko. May diin ang huli niyang sinabi, bago dahan-dahang ibinaling ang tingin kay Asa. Naramdaman ni Asa ang bawat sentimetro ng kanyang pagkatao na sinusuri. Pakiramdam niya ay hindi siya isang professional na nurse, kundi isang insekto sa ilalim ng mikroskopyo. Ikaw, si Pag-asa di makulangan. Pagpapatuloy ni Beatrice. Hindi iyon tanong, kundi isang paglalahad ng katotohanan. Nabasa ko ang iyong credentials. Magaling ka raw. Pero linawin natin ang mga bagay-bagay, Miss Di Makulangan. Lumapit pa ito ng bahagya at naamoy ni Asa ang mamahalin nitong pabango. Isang halimuyak na tila kasing lamig ng kanyang presensya. Narito ka para sa isang trabaho. Sundin ang lahat ng utos ng mga doktor. Ibigay ang kanyang gamot sa tamang oras. Tiyaking malinis ang kanyang katawan at ang silid na ito. Walang labis, walang kulang. Tumigil ito at tinitigan siya ng diretso sa mata. Ang mga mata ni Beatrice ay tila 2 piraso ng yelo, matalas at nanunuot. Ang trabaho mo ay panatilihing buhay ang katawang iyan. Sabi nito, ang bawat salita ay mabagal at malinaw. Huwag kang magkakaroon ng kahit anong ideya na higit pa riyan. Huwag kang mag-eksperimento. Huwag kang magpanggap na isa kang himala. Isa ka lamang tagapag-alaga. Naiintindihan mo ba? Hindi nakapagsalita si Asa sa una. Tila may bumara sa kanyang lalamunan. Ang bigat ng tingin at mga salita ng ginang ay sapat na para panghinaan ng loob ang kahit sino. Ngunit naalala niya ang mukha ng kanyang ama. Naalala niya ang kanyang pangako. Huminga siya ng malalim at pilit na itinayo ang sarili. Opo, ma'am. Malinaw po. Sagot niya. Sinisikap na maging matatag ang kanyang boses. Isang bahagyang nangisi na hindi man lang umabot sa mga mata ang sumilay sa labi ni Beatrice. Mabuti. Tumalikod na ito at nagsimulang maglakad palabas ng silid. Ngunit bago ito tuluyang makalabas, muli itong huminto at nagsalita nang hindi lumilingon. Ang huling nurse ay hindi sumunod. 1 linggo lang siya rito. At sa huling mga salitang iyon, tuluyan na itong umalis. Iniwan si Asa sa isang silid na puno ng tunog ng makina at ng isang nakakabinging katahimikan.
Napahawak si Asa sa kanyang dibdib. Pakiramdam niya ay hindi siya pumasok sa isang trabaho, kundi sa isang kulungan. Isang magandang kulungan na may mga rehas na gawa sa ginto, ngunit kulungan pa rin. Nang mawala na ang presensya ni Beatrice, muling ibinalik ni Asa ang kanyang tingin kay Silas. Ang awa na naramdaman niya kanina ay napalitan ngayon ng determinasyon. Nakita niya ngayon na hindi lang ito isang lalaking nakakulong sa sarili nitong katawan, kundi isang bihag sa sarili nitong tahanan. Dahan-dahan siyang lumapit sa kama. Inayos niya ang kumot na nakabalot dito. Sa unang pagkakataon, hinawakan niya ang kamay ni Silas. Malamig ito, walang buhay. Mr. Montenegro, bulong niya. Ako po si Asa. Nandito ako para alagaan ka. Isang malamig na hangin ang pumasok mula sa bahagyang bukas na bintana at naramdaman ni Asa ang pagtindig ng kanyang mga balahibo. Alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, na ang pagdating niya sa Montenegro Manor ay hindi lamang para sa pera o para sa kanyang ama. Ito ay simula ng isang laban. At sa labang ito, hindi niya alam kung sino ang tunay na kalaban. Ang mga sumunod na araw sa Montenegro Manor ay may iisang hulma, tahimik, kontrolado, at malamig. Naging parang relo ang bawat galaw ni Asa. Gigising siya bago pa man sumikat ang araw, susuriin ang mga vitals ni Silas, lilinisin ang kanyang katawan ng may buong pag-iingat at titiyaking tama ang daloy ng dextrose at sustansya sa kanyang katawan. Ginagawa niya ang lahat ng iyon sa ilalim ng mapagmasid na mga mata ng ibang mga katulong at paminsan-minsang pagbisita ni Beatrice na tila isang reyna na nag-iinspeksyon sa kanyang teritoryo. Sa ikatlong araw, pumasok sa silid si Dr. Elias Ramos para sa kanyang lingguhang pagsusuri. Isa itong matangkad na lalaki na may seryosong mukha at mga matang tila laging pagod. Tiningnan niya ang mga chart, sinuri ang mga monitor, at ginawa ang ilang routine tests kay Silas nang hindi halos kumikibo. Habang isinasagawa ni Dr. Ramos ang kanyang pagsusuri, sinimulan ni Asa ang kanyang sariling ritual. Kumuha siya ng isang mamasa-masang tuwalya at marahang pinunasan ang mukha ni Silas. Magandang umaga po, Mr. Montenegro. Mahina niyang sabi. Sapat lang para marinig sa silid. Sana po ay komportable ang inyong pakiramdam. Medyo makulimlim po ang panahon ngayon. Pero sabi nila, uulan daw mamaya. Paborito ko po ang amoy ng lupa pagkatapos ng ulan sa amin sa Baryo Amihan. Napatigil sa pagsusulat si Dr. Ramos. Itinaas niya ang kanyang tingin mula sa chart at tiningnan si Asa na tila isa itong kakaibang specimen. May bahid ng pagtataka at kaunting pagkainis sa kanyang mukha. Miss Di Makulangan, sabi niya sa isang formal at walang emosyong boses. Sa lahat ng paggalang, ang huling brain scan ni Mr. Montenegro ay nagpapakita ng minimal auditory reception. Masasabi kong sayang lang ang iyong laway. Hindi na sindak si Asa. Lumingon siya at nginitian ng bahagya ang doktor. Alam ko po, doktor, nabasa ko po ang lahat ng kanyang mga chart. Pero naniniwala po ako na kahit hindi naririnig ng kanyang tainga, maaaring nararamdaman ng kanyang kaluluwa. Ang presensya, ang pagkalinga, minsan, iyon po ang pinakamahalagang gamot. Isang mahinang pagbuntong hininga ang pinakawalan ni Dr. Ramos. Ibinalik niya ang kanyang atensyon sa mga papeles. Gawin mo ang sa tingin mo ay tama, basta't nasusunod ang aking mga medikal na tagubilin. Pagkasabi niyon, tumalikod na ito at umalis. Iniwan si Asa na may panibagong determinasyon. Ang pagwawalang bahala ng doktor ay lalo lamang nagpatibay sa kanyang loob. Hindi siya susuko. Kung ang siyensya ay sumuko na kay Silas, siya ay hindi. Sa mga sumunod na oras, habang natutulog ang ibang mga kasambahay para sa kanilang siesta, sinimulan ni Asa ang kanyang kakaibang therapy. Binasa niya ng malakas ang isang lumang libro ng mga kwentong Pilipino na dala niya. Kinantahan niya ito ng mga kundiman na itinuro ng kanyang ina. Ngunit higit sa lahat,
Kinakausap niya ito na parang gising, tungkol sa kanyang mga pangarap, sa kanyang ama, sa simpleng buhay sa Baryo Amihan. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga gamit sa bedside table ni Silas para gawin itong mas maluwag, napansin niya ang isang maliit na drawer sa ilalim na tila matagal nang hindi nabubuksan. Medyo masikip ito, ngunit nang magawa niyang hilahin, tumambad sa kanya ang ilang mga lumang gamit. Isang pares ng cufflinks, isang relo na tumigil na sa pag-andar, at sa pinakaloob, sa ilalim ng isang panyo, isang bagay na nakabalot sa alikabok. Isang kahon na gawa sa maitim na kahoy. Maingat niya itong kinuha. Simple lang ito, ngunit may mga nakaukit na disenyo ng mga bulaklak sa takip nito. Kumuha siya ng malinis na tela at dahan-dahan itong pinunasan. Habang natatanggal ang alikabok, lumabas ang ganda nito. Isa itong music box. Isang kakaibang kuryosidad ang bumalot kay Asa. Para kanino kaya ito? Sino ang nagbigay nito kay Silas? Ang isang bagay na ganito, puno ng damdamin, ay tila hindi bagay sa malamig at malungkot na silid na yon. Hawak-hawak ang hininga. Dahan-dahan niyang itinaas ang takip nito. Isang malambing at malungkot na himig ang biglang pumuno sa silid. Isang simpleng melodiya ng piano na tila pamilyar, ngunit hindi niya matukoy kung saan narinig. Ang tunog ay puno ng pangungulila, ngunit mayroon ding pagmamahal. Nakatitig lang si Asa sa umiikot na maliit na balerina sa loob, nabibighani sa musika. Ibinaba niya ang tingin kay Silas, nais sanang ibahagi sa kanya ang sandaling iyon. At doon, nakita niya ito, isang galaw. Napasinghap si Asa. Hindi siya sigurado sa una, ngunit tinitigan niya ang kanang kamay ni Silas na nakapatong sa ibabaw ng kumot. At muli, nangyari ito. Ang hintuturo nito ay bahagyang kumibot. Isa, dalawa, isang maliit na galaw, halos hindi mapapansin, ngunit para kay Asa, ito ay isang lindol. Mr. Montenegro? Nanginginig niyang bulong, na puno ng luha ang kanyang mga mata. Isang kislap ng tagumpay, isang patunay, hindi siya nababaliw. May naririnig siya, may nararamdaman siya. Ngunit ang matamis na sandali ay biglang naputol. Bumukas ang pinto ng walang katok. Pumasok si Beatrice, may dalang isang tray ng tsa. Ang kanyang muka ay kalmado. Ngunit nang marinig niya ang himig mula sa music box at makita ito sa kamay ni Asa, ang kanyang ekspresyon ay biglang nagbago. Ang kanyang mga mata ay nanlisik. Ang kanyang panga ay tumigas. At isang anyo ng galit na hindi pa nakikita ni Asa kailanman ang gumuhit sa kanyang mukha. Ano yan? Tanong ni Beatrice. Ang boses ay mababa at puno ng panganib. Ginang Beatrice, isang music box po. Nakita ko lang po sa drawer. Nauutal na sagot ni Asa. Mabilis na ibinaba ni Beatrice ang tray sa mesa at lumakad palapit kay Asa. Hindi sa kanya ito nakatingin, kundi sa kahon na para bang isa itong ahas na handang tumuklaw. Ang pagkasuklam sa kanyang mga mata ay hindi maikakaila. Itapon mo ang basurang yan, utos ni Beatrice. Ang boses ay malamig at matalas. Natigilan si Asa. Pero, nag-react po si Mr. Montenegro. Sinabi kong itapon mo yan, sigaw ni Beatrice. Sa wakas ay nawala ang kanyang kontrol. Huwag na huwag ko nang makikita ulit ang bagay na yan. Ipinagbabawal kong gamitin mo yan ulit. Sa gulat at takot, napayakap si Asa sa music box. Hinigpitan ng hawak dito na para bang sarili niyang puso ang kanyang pinoprotektahan. Sa mga mata ni Beatrice, nakita niya ang higit pa sa galit. Nakita niya ang takot. At sa sandaling iyon, naunawaan ni Asa na ang hawak niya ay hindi lang isang simpleng kahon ng musika. Ito ay isang susi at ang babaeng nasa harap niya ay gagawin ang lahat para hindi mabuksan ang anumang pinto na nakasara. Pagkaalis ni Beatrice, naiwan si Asa na yakap-yakap pa rin ang music box. Ang dibdib ay malakas na kumakabog dahil sa takot at pagkalito.
Ang utos ng ginang ay malinaw na parang kristal at ang banta sa likod nito ay kasing lamig ng hangin sa mansyon. Itapon, ipagbawal. Ngunit paano niya itatapon ang nag-iisang bagay na nagbigay ng reaksyon kay Silas? Paano niya isusuko ang katibayan na tama ang kanyang kutob, na sa loob ng natutulog na katawang iyon ay may isang kaluluwang nakikinig? Dahan-dahan niyang ibinaba ang tingin sa hawak na kahon. Huminga ng malalim si Asa. Hindi. Hindi niya isusuko ang nag-iisang sinag ng pag-asa na nakita niya. Sa halip na itapon, maingat niyang ibinalik ang music box sa ilalim ng drawer. Ngunit sa pagkakataong ito, tinabunan niya ito ng mga lumang panyo upang maitago ito ng mas maigi. Iyon ang kanyang munting sikreto, ang kanyang sandata. Mula noon, ang pagpapatugtog ng music box ay naging isang mapanganib na ritual. Hihintayin ni Asa ang mga sandaling sigurado siyang wala si Beatrice sa mansyon. Kapag ito ay may mga social gathering o business meeting, sisilipin niya muna ang pasilyo, titiyaking walang sinuman sa paligid, bago niya dahan-dahang buksan ang drawer. Sa bawat pagtugtog ng malamyos na himig, ang kanyang mga mata ay nakapako sa mukha ni Silas, naghahanap, nag-aabang, at hindi siya nabigo. Ang dating bahagyang pagkibot ng daliri ay naging mas malinaw. Minsan, ang sulok ng mga labi nito ay bahagyang gumagalaw. At isang hapon, sa kasagsagan ng isang malakas na ulan sa labas, habang ang himig ng music box ay sumasabay sa patak ng ulan sa bintana, nangyari ang pinakamalaking himala. Isang butil ng luha ang dahan-dahang dumaloy mula sa sulok ng kanang mata ni Silas. Napahawak si Asa sa kanyang bibig upang pigilan ang isang hikbi. Hindi ito imahinasyon. Totoo ito. Ang luha ay mainit at totoo. Isang mensahe mula sa kalalimang hindi maabot ng siyensya. Dahan-dahan niyang pinunasan iyon gamit ang kanyang hinlalaki. Ang puso niya ay umaapaw sa pinaghalong saya at awa. Naririnig mo ako, bulong niya. Ang boses ay basag. Naririnig mo nga ako, Mr. Montenegro. Linggid sa kaalaman ni Asa, ang mga maliliit na pagbabagong yun ay hindi lamang niya napapansin. Sa kanyang opisina sa St. Lazarus Private Hospital, si Dr. Elias Ramos ay nakakunot noong nakatitig sa dalawang brainwave chart sa kanyang computer screen. Ang isa ay kuha isang buwan na ang nakalipas. Ang isa naman ay kuha kahapon lang. Sa isang ordinaryong mata, halos magkapareho ang mga ito, mga patag na linya na nagpapakita ng minimal brain activity. Ngunit si Dr. Ramos ay hindi ordinaryo. Tinitigan niya ang isang partikular na rehiyon sa bagong chart. Mayroong isang napakaliit, halos hindi mapapansing pagtaas ng aktibidad sa auditory cortex. Isang blip na ituturing ng iba na isang error lamang sa makina. Ngunit nangyari ito ng 3 beses sa huling 2 linggo. Eksakto sa panahong nagsimula ang bagong NARS. Imposible, bulong niya sa sarili, habang isinasandal ang likod sa kanyang upuan at minasahe ang kanyang sentido. Coincidence lang to. Ngunit kahit anong pilit niyang isantabi, ang ebidensya ay nasa harap niya. Isang palaisipan ng unti-unting nabubuo, at ang sentro nito ay ang Pilipinang NARS na puno ng mga kakaibang paniniwala. Kinabukasan, tila mas masungit kaysa dati si Beatrice. Naglalakad ito sa loob ng silid ni Silas. Ang mga mata ay tila isang lawin na naghahanap ng kahit anong maliit na pagkakamali. At nakahanap nga ito. Ano ito? Tanong ni Beatrice. Ang boses ay matigas habang itinuturo ang isang baso ng tubig sa bedside table. Mayroon itong maliit na marka ng tubig na naiwan sa makintab na kahoy. Paumanhin po, Ginang Beatrice. Pupunasan ko po agad. Mabilis na sabi ni Asa. Kukuha na sana ng pamunas. Huli na. Putol ni Beatrice sa kanya. Hinarap siya nito. Ang mga mata ay nag-aapoy. Hindi ba't sinabi ko sa'yo
na ang lahat sa silid na ito ay dapat perpekto. Ang trabaho mo ay simple lang, Miss Di Makulangan. Ngunit kahit iyon ay hindi mo magawa ng maayos. Baka naman hindi ka karapat-dapat sa posisyong ito. Baka kailangan ko nang maghanap ng kapalit na mas may atensyon sa detalye. Iyon na iyon. Ang pagkakataong hinihintay ni Beatrice. Naramdaman ni Asa ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ito na ang katapusan. Paano na ang kanyang ama? May problema ba rito? Isang pamilyar na boses ang pumutol sa tensyon. Pareho silang napalingon ni Beatrice sa pintuan. Nakatayo roon si Dr. Ramos, hawak ang kanyang clipboard. Dr. Ramos, sabi ni Beatrice, agad na nag-iba ang anyo at naging isang nag-aalalang madrasta. Itong bago nating nurse, tila napapabayaan niya ang kanyang mga tungkulin. Nag-aalala ako para sa kaligtasan ni Silas. Hindi sumagot agad ang doktor. Naglakad ito papasok. Ang tingin ay nagpalipat-lipat mula kay Beatrice, patungo sa nanginginig na si Asa, at sa wakas, sa pasyente sa kama. Tiningnan niya ang mga monitor. Sa katunayan, Ginang Montenegro, nagsimula si Dr. Ramos sa kanyang profesional na tono. Kaya ako naparito ay dahil may gusto akong sabihin. Base sa mga huling pagsusuri, may nakita akong mga bahagyang pagbabago sa brain activity ni Mr. Montenegro. Minor lang, pero mga positibong pagbabago na hindi pa natin nakikita sa loob ng isang taon. Natigilan si Beatrice. Maging si Asa ay napatingin sa doktor, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Kaya kung ako ang tatanungin, pagpapatuloy ni Dr. Ramos habang diretsyong nakatingin kay Beatrice, sa tingin ko ay dapat nating panatilihin muna ang kasalukuyang routine. Ipagpatuloy natin kung ano man ang ginagawa natin ngayon. Kaya, sa palagay ko, mas makabubuting manatili muna si Miss Di Makulangan. Ang mga salita ng doktor ay parang isang pader na biglang humarang sa pagitan ni Asa at nang galit ni Beatrice. Walang magawa ang ginang. Ang salita ng doktor ay batas sa loob ng silid na yon. Isang matamis na ngiti ang pilit na iginuhit ni Beatrice sa kanyang mga labi. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng ibang kwento. Kung yan ang sinabi mo, doktor, sabi niya, kung para sa ikabubuti ng aking anak. Nang makaalis na si Dr. Ramos, naiwan silang dalawa sa silid. Ang katahimikan ay mas mabigat kaysa dati. Dahan-dahang lumingon si Beatrice kay Asa. Ang pagkukunwari ay ganap nang nawala. Manatili ka kung gusto mo. Bulong nito, ang boses ay tila isang ahas na gumagapang. Pero tandaan mo ito, bawat galaw mo, bawat hininga mo sa loob ng pamamahay na ito, binabantayan kita. Pagkasabi niyon, tumalikod na ito at umalis. Ang bawat hakbang ay may diing nag-iiwan ng babala. Naiwan si Asa na nakatayo. Ang puso ay sabay na nakakaramdam ng kolsye at takot. Nailigtas siya sa araw na yon, ngunit alam niyang hindi pa tapos ang laban. Sa katunayan, ngayon pa lang ito tunay na nagsisimula. Ang bawat araw na lumilipas ay tila isang maliit na tagumpay para kay Asa. Ang suportang ipinahiwatig ni Dr. Ramos, kahit pa manahimik, ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na magpatuloy. Ngunit kasabay nito, ang bawat anino ni Beatrice sa pasilyo ay isang paalala na siya ay naglalakad sa isang napakanipis na lubid. Ang kanyang misyon ay hindi na lamang pag-aalaga. Ito ay naging isang tahimik na pagsuway. Nais niyang mas makilala ang lalaking nasa likod ng mga makinang sumusubaybay sa bawat tibok ng puso nito. Sino si Silas Montenegro bago ang aksidente? Sino ang taong nagpaiyak sa kanya sa pamamagitan lamang ng isang himig? Ang pagkakataon ay dumating isang maulan na hapon. Si Beatrice ay umalis para sa isang charity event at ang buong mansyon ay tila humihinga ng mas maluwag. Nagpaalam si Asa sa isang kasambahay
Nalilinisin niya ang personal na study ni Silas na katabi lamang ng silid-tulugan nito, isang lugar na hindi pinapakialaman ni numan. Ang study ay testamento sa kung sino si Silas. Ang mga pader ay puno ng mga libro, hindi lamang tungkol sa negosyo, kundi pati na rin sa sining, kasaysayan, at pilosopiya. Sa isang sulok ay may isang grand piano na babalot sa alikabok. Sa ibabaw ng malaking mesa na gawa sa mahogany, nakita ni Asa ang isang magandang kahon na yari sa kahoy at may nakaukit na mga inisyal. SM, dala ng matinding pagnanais na makaunawa, binuksan niya ito. Sa loob ay isang salansan ng mga liham, maingat na tinalian ng isang laso na kulay krema. Nang buksan niya ang unang sobre, isang pamilyar na amoy ng pinatuyong bulaklak at lumang papel ang sumalubong sa kanya. Ang sulat kamay ay pino, pambabae, at puno ng buhay. Naupo si Asa sa silyang katabi ng malaking bintana. Ang kulay kahel na sinag ng papalubog na araw ay tumatagos sa salamin, nagbibigay ng malambot na ilaw sa kanyang pagbabasa. Sinimulan niya ang unang liham. "Mahal kong Silas, naalala mo ba ang una nating date? Ang sabi mo ay dadalhin mo ako sa isang mamahaling restaurant, pero biglang umulan ng napakalakas. Sa huli, nauwi tayo sa ilalim ng waiting shed, basang-basa, at kumakain ng fishball na binili natin sa kalye. Iyon ang pinakamasayang ulan ng buhay ko. Sa simpleng sandaling iyon, alam kong ikaw na. Ikaw ang ulan sa tag-araw ng puso ko. Nagmamahal, Aurora." Hindi napigilan ni Asa ang isang munting na ngiti. Sa pamamagitan ng mga salita, nakikita niya ang isang Aurora na masayahin, simple at lubos na nagmamahal. Nabubuo sa kanyang isipan ang isang larawan ng pag-iibigan na puro at totoo. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa, liham sa liham. Bawat isa ay isang bintana sa kanilang nakaraan, ang kanilang mga tawanan, ang kanilang mga pangarap, ang kanilang mga munting pag-aaway. Para siyang nanonood ng isang pelikula at sa bawat eksena, mas lalo siyang napapalapit hindi lang kay Aurora, kundi lalo na sa Silas na minahal nito. Ang Silas na mahilig sa sining, na tumutugtog ng piano, na tumatawa sa gitna ng ulan. Ngunit habang palapit siya sa mga huling liham, napansin ni Asa ang isang banayad na pagbabago. Ang dating masayang tono ay unti-unting nabalutan ng isang manipis na ulap ng kalungkutan. Ang mga salita ni Aurora ay naging mas maingat. May pahiwatig ng pag-aalala na hindi nito direktang tinutukoy. May isang bagay na bumabagabag dito. At sa wakas, narating niya ang kahuli-hulihang liham. Iba ito sa lahat. Ang papel ay bahagyang lukot. Ang tinta ay tila mas matingkad sa ilang bahagi. At ang sulat kamay ni Aurora, ito ay nagmamadali. May bahid ng takot. "Silas, mahal ko, kailangan kong may sabihin sa iyo. Isang bagay na napakahalaga. Hindi ko na kayang itago pa ito. May mga bagay kang hindi alam. Mga taong pinagkakatiwalaan mo na hindi mo dapat pagkatiwalaan. Pakiusap, makipagkita ka sa akin bukas. Huwag kang magsasabi kahit kanino. Huwag kang magtitiwala kay..." Doon natapos ang pangungusap. Ang huling salita ay isang mantsa lamang ng tinta, tila nabasa ng tubig o ng luha. Napatitig si Asa sa liham. Ang kanyang puso ay bumibilis. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang buong katawan. Isang babala, isang hindi natapos na babala. Dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang tingin sa silid-tulugan kung saan nakahiga si Silas, ang muka ay payapa pa rin sa pagkakatulog. Ang dating awa na nararamdaman niya para dito ay nahaluan ngayon ng matinding sakit. Ang kwento ng pag-ibig na kanyang binasa ay hindi pala nagtapos ng masaya. Nagtapos ito sa isang misteryo, sa isang putol na pangungusap. "Ano ba talaga ang nangyari sa inyo?" Bulong niya sa hangin. Ang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. Nang akma na niyang ibabalik ang liham sa sobre,
May naramdaman siyang kakaiba sa likod ng papel. Marahan niya itong binaligtad. Sa pinakailalim, sa sulok, may isang maliit na pahabol na isinulat. Halos hindi na mabasa. P.S. Ang sagot ay nasa himig nating dalawa. Himig! On inulit ni Asa sa sarili. Ang himig nating dalawa. Biglang tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Asa. Isang imahe ang biglang pumasok sa kanyang isipan nang may nakakabinging linaw. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang ulo ay mabilis na lumingon patungo sa bedside table sa kabilang silid, sa drawer kung saan niya itinago ang kanyang munting sikreto. Ang music box, ang kanyang puso ay nagsimulang dumagundong sa kanyang dibdib. Hindi ito isang simpleng himig, ito ay isang mensahe. Ang pagkatuklas sa lihim na mensahe ni Aurora ay nagtanim ng isang bagong binhi ng determinasyon sa puso ni Asa. Hindi na lamang ito tungkol sa paggising kay Silas, ito ay tungkol sa pag-alam sa katotohanan. Ang music box, na dati ay isang instrumento lamang ng pag-asa, ay naging isang sagradong relikya, isang susi na kailangan niyang protektahan sa lahat ng oras. Ngunit ang tadhana ay may sariling, malupit na paraan ng paglalaro. Isang umaga, ang lahat ay tila nasa karaniwang ayos. Papasikat pa lamang ang araw at si Asa ay nasa gitna ng kanyang morning routine. Pinupunasan niya ang braso ni Silas habang kinakausap ito ng mahina. Alam niyo po ba, Mr. Montenegro, bulong niya, ang himig mula sa music box? Sa tingin ko po ay may kahulugan iyon. Isang bagay na iniwan para sa inyo. Huwag po kayong mag-alala. Aalamin ko po kung ano yon. Para sa inyo at para kay Aurora. Habang hinahawakan niya ang balat nito, naramdaman niya ang isang kakaibang init. Higit pa sa normal. Agad siyang kinabahan. Mabilis niyang kinuha ang digital thermometer. At nang makita niya ang resulta, tila isang baldeng puno ng yelo ang ibinuhos sa kanya. 41 degrees Celsius. Bago pa man siya makakilos, ang katahimikan ng umaga ay biglang pinunit ng isang matinis at paulit-ulit na tunog mula sa cardiac monitor. Beep! 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 Ang mga numerong berde sa screen ay naging pula at kumikislap ng mabilis. Ang tibok ng puso ni Silas ay bumibilis sa isang mapanganib na antas. Tulong! Tulong! Sigaw ni Asa habang mabilis na sinusuri ang linya ng dextrose at ang ventilator. Ang kanyang profesional na pagsasanay ang unang kumilos. Ngunit sa ilalim nito, ang takot ay nagsisimula ng kumalat na parang lason sa kanyang mga ugat. Ang mga kasambahay at ang naka-duty na nurse ay mabilis na pumasok at sa isang iglap, ang tahimik na silid ay naging sentro ng kaguluhan. May tumawag kay Dr. Ramos, may naghanda ng gamot, at si Asa ay nasa gitna ng lahat ng ito. Sinusubukang tumulong, ngunit ang kanyang isip ay nagsisimula ng maging blanko sa pagkasindak. At sa kasagsagan ng lahat, pumasok si Beatrice. Nakasuot ito ng isang eleganteng silk robe, ngunit ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng kahit anong pag-aalala. Sa halip, ito ay isang maskara ng malamig na galit. Ang kanyang mga mata ay hindi tumingin sa anak, kundi dumiretso kay Asa na parang isang bala. Anong ginawa mo? Tanong ni Beatrice. Ang boses ay mahinahon ngunit puno ng lason. Hindi ko po alam. Bigla na lang po siyang nilagnat ng mataas. Halos pabulong na sagot ni Asa. Anong hindi mo alam? At doon, nawala ang lahat ng pagkukunwari ni Beatrice. Itinuro niya si Asa, ang kanyang daliri ay nanginginig sa galit. Ito ang kasalanan mo. Simula nang dumating ka at sa lahat ng mga kalokohan mo. Iyang mga kakaibang ginagawa mo, iyang pagkanta-kanta mo, iyang pagkausap mo sa kanya na parang gising. Nilalason mo siya. Pinapatay mo ang anak ko. Ang bawat salita ay tumama kay Asa na parang isang sampal. Ang mga mata ng ibang mga nurse at kasambahay ay napabaling sa kanya. Siya ang sentro ng sisi. Siya ang salarin. At sa isang iglap,
Wala na siya sa Montenegro Manor. Bumalik siya sa isang pamilyar na eksena. Ang puting pader ng isang ospital sa Pilipinas, ang amoy ng alkohol, ang nakakabinging iyak ng isang ginang. Ang bigong mukha ng isang doktor na nakatingin sa kanya habang sinasabi ang mga salitang sumira sa kanyang tiwala sa sarili. Ginawa na natin ang lahat, Asa, pero, Bayko, minsan may mga bagay na wala sa ating kontrol. Ang pasyente noon, isang mayamang negosyante, ay namatay dahil sa komplikasyon at kahit sinabi ng lahat na wala siyang kasalanan, sa puso ng pamilya ng pasyente at sa sarili niyang puso, siya ang nabigo. Palabasin niyo siya. Ang sigaw ni Beatrice ang humila sa kanya pabalik sa kasalukuyan. Ayokong makita ang pagmumukha niya malapit sa anak ko. Isang nurse ang marahang humawak sa braso ni Asa at iginiya siya palabas ng silid. Wala siyang lakas para tumutol. Ang kanyang mga binti ay parang gulaman. Ang kanyang isip ay isang magulong bagyo ng pagsisisi at takot. Kasalanan ko to. Nangyayari na naman. Mabibigo na naman ako. Naupo siya sa isang upuan sa pasilyo, nanginginig, habang ang mga doktor at nurse ay nagmamadaling pumasok sa silid ni Silas. Niyakap niya ang kanyang sarili. Sinusubukang pigilan ang pagguho ng kanyang mundo. Ang pangako niya sa kanyang ama. Ang pag-asang daladala niya. Lahat ay tila naglalaho. Sumubsob siya sa kanyang mga palad at nagsimulang umiyak nang walang tunog. Doon, sa isang sulok ng marangyang mansyon, naramdaman niya ang lubos na pag-iisa. Nagdasal siya sa Diyos, sa universo, kahit kanino na nakikinig, na huwag kanyang pabayaan si Silas, na huwag hayaang muli siyang maging dahilan ng isang kabiguan. Ilang minuto o baka oras ang lumipas. Hindi niya alam. Naramdaman na lamang niya ang isang presensya na tumayo sa kanyang harapan. Inangat niya ang kanyang ulong puno ng luha. Inaasahan na makita ang galit na mukha ni Beatrice. Ngunit si Dr. Ramos ang nakatayo roon. Walang ekspresyon ang mukha nito, gaya ng dati. Ngunit sa halip na magsalita, iniabot nito sa kanya ang isang paper cup. Kape. Nag-aalangan niya itong tinanggap. Dr. Ramos, kumusta po siya? Sumandal ang doktor sa pader sa tabi niya. Na-stabilize na namin siya. Isang kaso ng sepsis, karaniwang nangyayari sa mga pasyenteng matagal ng comatose. Isang impeksyon na kumalat sa dugo. Tumingin ito sa kanya. Hindi mo ito kasalanan, Miss Di Makulangan. Ang simpleng mga salitang iyon ay tila isang angkla sa gitna ng kanyang nagngangalit na karagatan. Tumingala siya sa doktor, ang mga mata ay puno ng pagtataka. Pero sabi po ni Ginang Beatrice, si Ginang Beatrice ay isang ina na natatakot at naghahanap ng masisisi. Putol ng doktor. Pero ako, isang doktor na tumitingin sa mga datos at sinasabi ng datos na ito ay isang medikal na komplikasyon, hindi isang pagkakamali sa pag-aalaga. Uminom si Dr. Ramos mula sa sarili nitong kape. Magpahinga ka muna. Ako na muna ang bahala rito. At sa mga salitang yon, tumalikod na ito at bumalik sa silid. Naiwan si Asa na hawak ang mainit na tasa. Ang init nito ay unti-unting gumapang sa kanyang nanlalamig na mga kamay. Hindi nito binura ang takot, ngunit binigyan siya nito ng sapat na lakas para tumayo. Huminga siya ng malalim, pinunasan ang kanyang mga luha, at dahan-dahang naglakad pabalik sa silid. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Ang kaguluhan kanina ay napalitan na ng katahimikan. Ang mga monitor ay bumalik na sa normal nitong ritmo. Ang lagnat ni Silas ay nagsisimula ng bumaba. Lumapit siya sa kama. Ang mukha ni Silas ay maputla, ngunit mas payapa na. Hinawakan niya ang kamay nito. Ang init ay normal na. Salamat sa Diyos! Bulong niya. Inangat niya ang kanyang tingin sa mukha nito. At sa sandaling iyon, ang kanyang paghinga ay halos tumigil. Ang mga mata ni Silas Montenegro,
Ang mga ito ay bahagyang nakabukas, nakatitig ng diretso sa kisame. Walang buhay, walang emosyon, isang blankong pagtitig sa kawalan. Ngunit ang mga ito ay bukas. Ang pagmulat ng mga mata ni Silas ay parang isang pagsabog ng liwanag sa madilim na mansyon. Para kay Asa, ito ang sagot sa lahat ng kanyang mga panalangin, ang bunga ng lahat ng kanyang pagtitiyaga. Isang himala. Agad na tinawag si Dr. Ramos at sa loob lamang ng ilang minuto, ang silid ay napuno ng mga medikal na profesional. Ang lahat ay abala. Sinusuri ang kanyang mga mata, tinatawag ang kanyang pangalan, nagsasagawa ng mga simpleng pagsusulit. Si Asa ay nakatayo lamang sa isang sulok. Ang kanyang puso ay nag-uumapaw sa tuwa. Ang bawat maliit na galaw ni Silas, ang bawat pagkurap ng kanyang mga mata, ay isang tagumpay para sa kanya. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang umiyak sa galak. Nagawa niya, nagawa nila. Nang sa wakas ay umalis na ang mga doktor, sinabi ni Dr. Ramos na ang kanyang paggising ay isang proseso. Mahina pa ito at ang kanyang isip ay maaaring malito pa sa simula. Naiwan sa silid si Asa, si Beatrice, nakadarating lang na may halong pagkagulat at kalkuladong pag-aalala sa mukha. At si Silas na ngayon ay nakatingin na sa paligid, bagamat ang kanyang mga mata ay blanko pa. Dahan-dahang lumapit si Asa sa kama. Ito na ang sandali. Ang sandaling pinangarap niya, ngumiti siya. Ang pinakatotoong ngiti na ibinigay niya simula nang tumuntong siya sa lugar na yon. Mr. Montenegro, sabi niya, ang kanyang boses ay malambing at nanginginig sa tuwa. Ako po si Asa, ang inyong nurse. Gising na po kayo. Gising na po kayo. Ang mga mata ni Silas ay dahan-dahang lumingon sa kanya. Sa unang pagkakataon, nagtama ang kanilang mga paningin. Tinitigan siya nito at nakita ni Asa ang kalituan sa mga mata nito. Ngunit sa ilalim niyon, may iba pa. Isang bagay na madilim, isang bagay na hindi niya inaasahan. Ang mga tuyot na labi ni Silas ay bahagyang bumuka. Huminga ito ng malalim. Tila nag-iipon ng lahat ng natitirang lakas at mula sa kanyang lalamunan, isang salita ang namutawi. Mahina, garalgal, ngunit matalas na parang isang punyal na biglang tumusok sa puso ni Asa. Sinungaling. Natigilan si Asa. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay unti-unting naglaho. Ang buong mundo niya ay tila huminto sa pag-ikot. Po? Iyon lamang ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Hindi maari. Baka nagkamali lang siya ng dinig. Silas POV, a brief jarring shift. Ang lahat ay malabo. Puti, maliwanag. May mga mukhang hindi ko kilala. May mga boses. Ang sakit ng ulo ko ay parang pinupukpok. May mga alaala. Pira-piraso. Ulan. Ang manibela. Isang nakakasilaw na ilaw, sigaw, at si Aurora. Ang mukha ni Aurora, umiiyak. Bakit? Isang salita ang paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko, isang pakiramdam, pagkakanulo. At ngayon, may isang mukha sa harapan ko, isang babaeng nakangiti. Ngunit ang mga mata niya, bakit pakiramdam ko ay nagsisinungaling siya? Ang lahat ay sinungaling. Back to Asa's POV. Bago pa man makabawi si Asa sa pagkabigla, isang anino ang mabilis na gumalaw. Si Beatrice, sa isang iglap, nawala ang pagkagulat sa mukha nito at napalitan ng isang perpektong maskara ng pag-aalala at kalungkutan. Mabilis itong umupo sa kabilang gilid ng kama at hinawakan ng kamay ni Silas. Anak, Silas, narito si Mama. Sabi nito sa isang malambing na boses na kailanman ay hindi pa narinig ni Asa. Huwag kang mag-alala, ligtas ka na. Tumingin si Silas sa kanya, ang mga mata ay puno pa rin ng kalituhan. Si Aurora. Tanong niya, ang bawat salita ay isang hirap. Nakita ni Asa ang pagdaan ng isang malamig na kislap sa mga mata ni Beatrice.
Isang kislap na kasing bilis ng kidlat bago ito napalitan ng isang malalim at perpektong pag-arte ng kalungkutan. Bumuntong hininga ito ng malalim, hinigpitan ng hawak sa kamay ni Silas at tumingin dito na may sukdulang awa. Anak, patawarin mo ako, pero kailangan mong malaman ang totoo. Malumanay nitong sabi, ang boses ay puno ng pait. Si Aurora, wala na siya, Silas, at iniwan ka niya. Hindi po totoo yan. Ang mga salita ay lumabas sa bibig ni Asa bago pa man niya ito mapigilan. Isang sigaw ng protesta na dulot ng pagkabigla at ng alaala ng mga liham na puno ng pagmamahal na kanyang nabasa. Ang lahat ng atensyon ay napabaling sa kanya. Ang mga mata ni Silas ay muling tumingin sa kanya. Ngayon ay may bahid na ng inis. Ngunit ang pinakamatindi ay ang tingin ni Beatrice. Tumingin ito sa kanya na para bang isa siyang langgam na dapat durugin. At sino ka para magsalita? Tanong ni Beatrice, ang bawat salita ay may yelo. Isa ka lamang hamak na nurse na kararating lang. Binalik nito ang tingin kay Silas. Ang boses ay muling naging malambing. Huwag mo siyang pakinggan, anak. Wala siyang alam sa mga nangyari. Hinaplos nito ang buhok ni Silas. Ang gabi ng aksidente, nalaman mo ang katotohanan. May iba siyang mahal, Silas. Nag-away kayo sa kotse dahil balak ka na niyang iwan para sa ibang lalaki. Ang galit, ang sakit. Iyon ang naging dahilan ng lahat. Ang bawat salita ni Beatrice ay isang patak ng lason, dahan-dahang pumapasok sa isip ni Silas na blanko at puno ng puwang. Ang mga pira-pirasong alaala, ang galit, ang sigaw, ang pakiramdam ng pagkakanulo. Lahat ay tila biglang nagkaroon ng lugar sa kasinungalingang yon. Ang kwento ni Beatrice ang naging pandikit na bumuo sa kanyang basag na isipan. Tumingin muli si Silas kay Asa. Ang babaeng nag-alaga sa kanya. Ang babaeng may ngiti na puno ng pag-asa kanina. Ngunit ngayon, sa kanyang bagong nabuong alaala, ang ngiting iyon ay tila isang panloloko. Ang mukha ni Asa ay naging mukha ng kasinungalingan. Ikaw! Bulong ni Silas, ang boses ay mas malakas na ngayon. Ikaw ang nagsabing gising na ako, ngunit ang lahat ng sinasabi mo, kasinungalingan. Hindi po. Pakiusap ni Asa. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Mr. Montenegro, nakita ko po ang mga liham. Mahal na mahal ka ni. Tama na. Ang sigaw ni Silas, na halos ikagulat ng lahat, pati na ng kanyang sarili. Sinubukan niyang bumangon, ngunit masyado pa siyang mahina. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Isang galit na dapat sana ay para kay Beatrice. Ngunit ngayon ay buong-buo nang nakatutok kay Asa. Tumingin siya kay Beatrice, ang tanging taong pinaniniwalaan niya sa silid na yon. Mama, sabi niya, ang boses ay pagod at puno ng sakit. Ayokong makita siya. Ang huling mga salita ay tumama kay Asa nang mas malakas pa kaysa sa isang sampal. Ang lalaking ipinagdasal niya, ang lalaking binantayan niya araw at gabi, ang lalaking naging sentro ng kanyang mundo sa loob ng ilang buwan, ay itinataboy siya ngayon na parang isang basahan. Walang nagawa si Asa, kundi ang tumayo roon, naninigas, habang ang tagumpay na naramdaman niya kanina ay nagiging abo sa kanyang bibig. Nakita niya ang isang bahagyang, halos hindi mapansing na ngiti ng tagumpay sa mga labi ni Beatrice bago ito muling nagsuot ng maskara ng pag-aalala. Ang himala ay naging isang bangungot. Ang kanyang pag-asa ay ninakaw at ginawang sandata laban sa kanya. Sa isang iglap, nawala ang lahat. Ang tiwala, ang koneksyon, ang pasasalamat na kanyang inasahan. Ang naiwan na lamang ay ang malamig at mapanghusgang tingin ng isang lalaking nagising mula sa isang bangungot.
para lamang pumasok sa isa pang mas masahol pa, isang bangungot na si Beatrice mismo ang lumikha. At sa gitna ng bangungot na yon, si Asa ang naging kontrabida. Ang mga sumunod na araw ay isang pagsubok sa katatagan ni Asa. Ang salitang sinungaling ay tila isang multo na bumubulong sa kanyang tainga sa bawat sandali. Ang kanyang tungkulin ay biglang nagbago. Ipinag-utos ni Beatrice na isang bagong ahensya ang magpadala ng isa pang nurse, isang matandang babaeng Ingles na may mukhang kasing tigas ng bato at hindi marunong ngumiti. Ang bagong nurse, si Nurse Gable, ang naatasan sa lahat ng direktang pag-aalaga kay Silas. Si Asa ay ginawang isang gloripikadong katulong. Ang kanyang mga gawain ay limitado na lamang sa paghahanda ng gamit, paglilinis ng silid kapag wala si Silas, at pag-aasikaso sa mga bagay na hindi nangangailangan ng direktang interaksyon sa pasyente. Siya ay isang anino sa silid na dati ay itinuring niyang santuwaryo. Ang pinakamasakit ay ang mga tingin ni Silas. Sa tuwing nagkakasalubong sila ng tingin, nakikita niya ang lamig at kawalan ng tiwala. Ang lalaking kinausap niya, kinantahan, at inalaya ng pag-asa ay nakatingin sa kanya na parang isang estranghero, isang mapanganib na estranghero. Isang hapon, habang nag-aabot siya ng malinis na kumot kay Nurse Gable, sinubukan niyang magsalita. "Mr. Montenegro, kumusta po ang pakiramdam ninyo?" Bago pa man makasagot si Silas, sumabat na si Nurse Gable. "He doesn't need to be disturbed," sabi nito sa matigas na boses. At si Silas, umiwas lang ito ng tingin. Ang bawat pag-iwas, bawat malamig na tingin ay isang maliit na patak ng lason na unti-unting pumapatay sa kanyang loob. Gabi-gabi, sa kanyang maliit na silid, tinatanong niya ang sarili kung dapat na ba siyang sumuko. Ang pera para sa operasyon ng kanyang ama ay halos naipon na niya. Maari na siyang umuwi, iwanan ang lahat ng gulo at kalimutan ng sakit. Ngunit sa tuwing naiisip niya iyon, naaalala niya ang mga liham ni Aurora. Ang pagmamahal, ang takot, ang hindi natapos na babala, at higit sa lahat ang huling habilin. P.S. Ang sagot ay nasa himig nating dalawa. Isang gabi, habang nakatingin sa buwan mula sa kanyang bintana, muling bumalik sa kanya ang mga salitang iyon. Hindi siya maaaring sumuko. May utang siya kay Aurora. May utang siya sa Silas na hindi pa nagigising, ang Silas na tumatawa sa gitna ng ulan. At may utang siya sa sarili niya na patunayang hindi siya sinungaling. Isang plano ang nabuo sa kanyang isipan, isang mapanganib na plano. Kailangan niyang makuha ang music box hating gabi. Ang buong mansyon ay tahimik. Alam niyang si Nurse Gable ay nagpapahinga sa guest room sa kabilang dulo ng pasilyo. Ito na ang kanyang pagkakataon. Dahan-dahan na parang isang magnanakaw sa sariling pinagtatrabahuhan, binuksan niya ang pinto ng kanyang silid. Ang bawat munting kaluskos ay tila isang sigaw sa katahimikan. Naglakad siya sa pasilyo nang walang sapin sa paa. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Nang marating niya ang pinto ng silid ni Silas, huminto siya at nakinig. Tanging ang mahinang tunog ng heart monitor ang kanyang naririnig. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura. Pumasok siya sa madilim na silid. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga monitor at sa sinag ng buwan na tumatagos sa bintana. Nakita niya si Silas, mahimbing na natutulog. Sa isang saglit, natigilan siya. Pinagmamasdan ng payapang mukha nito. Ngunit agad niyang iwinaksi ang damdamin. May misyon siya. Lumuhod siya sa tabi ng bedside table at maingat na binuksan ang drawer. Doon, sa ilalim ng mga panyo, naroon pa rin ito. Ang music box. Mabilis ngunit maingat niya itong kinuha. Habang papaalis na siya, aksidenteng sumagi ang kanyang siko sa gilid ng mesa at nahulog ang kahon mula sa kanyang mga kamay. Blag! Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Napapikit si Asa sa takot.
Sigurado na magigising si Silas o maririnig siya ni Nurse Gable. Ngunit walang gumalaw. Tanging ang ritmo ng monitor ang nagpatuloy. Mabilis niyang pinulot ang kahon. Ngunit sa pagpulot niya, may narinig siyang isang kakaibang kalansing sa loob. Isang tunog na hindi dapat nandoon. Hindi ito tunog ng mekanismo ng musika. Tunog ito ng isang bagay na maluwag. Bumalik siya sa kanyang silid, isinara ang pinto, at huminga ng malalim. Inilapag niya ang kahon sa kanyang mesa at sinuri ito ng mabuti sa ilalim ng ilaw ng kanyang maliit na lampara. Wala siyang nakitang sira, ngunit nang alugin niya ito ulit, nandoon na naman ang tunog. Ginamit niya ang kanyang mga daliri, ang kanyang karanasan bilang nurse. Nasanay sa maliliit na detalye. Kinapa niya ang bawat sulok, bawat gilid, at napansin niya ito, ang pulang velvet na sapin sa ilalim ng kahon. Ang isang gilid nito ay bahagyang nakaangat. Gamit ang isang nail file, maingat niyang sinungkit ang gilid. At sa kanyang pagkamangha, ang buong sapin ay umangat na parang isang takip. Sa ilalim, may isang lihim na kompartimento. At sa loob nito, nakalagay ang isang maliit, itim na bagay. Isang USB flash drive. Napahawak si Asa sa kanyang bibig. Ang kanyang puso ay halos tumalon palabas ng kanyang dibdib. Ito na. Ito ang sagot. Ang himig ay hindi lang ang musika. Ito ang laman ng kahon na ito. Nanginginig ang mga kamay. Kinuha niya ang kanyang lumang laptop mula sa ilalim ng kama at binuksan ito. Ang tunog ng pag-startup nito ay tila isang malakas na anunsyo ng kanyang pagkatuklas. Hinintay niyang mag-load ang lahat. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Hawak niya ang USB. Ito na ang magpapabago sa lahat. Ito ang magpapatunay sa katotohanan. Dahan-dahan niyang inilapit ang USB sa port ng laptop. 1 pulgada na lang. Kalahating pulgada. Clack! Ang pinto ng kanyang silid ay bumukas ng malakas at walang babala. Napatalon si Asa sa gulat at ang USB ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na mga daliri. Napako ang kanyang tingin sa taong nakatayo sa may pintuan. Ang anyo nito ay isang madilim na silweta laban sa malamlam na ilaw ng pasilyo. Dahan-dahan itong humakbang papasok at nang tamaan ng ilaw mula sa kanyang lampara, ang mukha nito, ang dugo ni Asa, ay tila nagyelo sa kanyang mga ugat. Si Beatrice, nakasandal ito sa hamba ng pinto, nakasuot ng isang itim na silk robe. Ang mga braso ay magkasalikop sa kanyang dibdib. Walang bakas ng pagkaantok sa mukha nito. Sa halip, ang mga mata nito ay matalas, gising na gising, at nakatutok. Hindi sa kanya, kundi sa maliit na USB na gumulong sa sahig. Malapit sa paanan ni Asa, isang nakakakilabot na ngiti. Ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Beatrice. Isang ngasang ngiti na hindi ng tagumpay, kundi ng isang manlalarong, matagal nang naghihintay sa huling galaw ng kanyang kalaban. Matagal kong hinintay na mahanap mo yan, sabi ni Beatrice sa isang boses na kasing lamig at kasing talas ng yelo. Sa totoo lang, nagsisimula na akong mainip. Ang katahimikan sa silid ay mabigat at nakakabingi. Ang bawat tibok ng puso ni Asa ay isang malakas na dagundong sa kanyang tainga. Nakatayo si Beatrice sa may pintuan. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay hindi nagpapakita ng anumang kasiyahan, kundi isang malamig at kalkuladong katiyakan. Na paano niyo nalaman? Iyon lamang ang salitang nagawang mamutawi sa nanginginig na bibig ni Asa. Isang mahinang tawa ang kumawala kay Beatrice, isang tunog na walang bakas ng kagalakan. Hiya, sa tingin mo ba ay hahayaan ko ang isang hamak na nurse na tulad mo na basta-basta na lang makialam sa pamamahay ko? Bawat galaw mo? Bawat bulong mo sa anak-anakan ko? Alam ko. Akala mo ba hindi ko napansin ang pagkawala ng basura sa drawer niya? Dahan-dahan itong naglakad papasok. Ang bawat hakbang ay tila isang martilyo na pumupukpok sa kaba ni Asa. Inaasahan ko na ito. Alam kong ang mausisang katulad mo
ay hindi titigil hanggat hindi mo nakikita ang nasa loob. Ang mga mata ni Beatrice ay muling napako sa USB sa sahig. Sa isang iglap, tila may isang kuryenteng dumaloy sa katawan ni Asa. Adrenaline, pagpupumiglas. Bago pa man makalapit si Beatrice, mabilis siyang yumuko para damputin ang USB. Ito ang katotohanan. Ito ang kaligtasan nilang lahat. Ngunit mas mabilis si Beatrice. Sa isang galaw na hindi inaasahan ni Asa mula sa isang babaeng kasing elegante nito, sinunggaban siya nito sa braso. Ang mga kuko ni Beatrice ay bumaon sa balat ni Asa. Nagulat si Asa sa lakas nito. Isang lakas na nagmumula sa purong galit at desperasyon. "Akin na yan!" Sigaw ni Beatrice. Ang kanyang pagkukunwari ay tuluyan ng gumuho. "Hindi!" Sagot ni Asa. Pilit na iwinawaksi ang kamay ni Beatrice. Ito ang katotohanan. Kailangan itong malaman ni Silas. Ang katotohanan? Halos pasigaw na tawa ni Beatrice. Wala kang alam sa katotohanan. Sa isang malakas na haltak, naagaw ni Beatrice ang USB. Napasubsob si Asa sa sahig, ngunit mabilis na bumangon, handang lumaban. Ngunit natigilan siya. Ang mukha ni Beatrice ay nag-iba. Ang dating eleganteng ginang ay napalitan ng isang halimaw na puno ng pagkasuklam. Ang maskara ay tuluyan ng nahulog. "Gusto mong malaman ang katotohanan?" Sabi ni Beatrice. Ang boses ay nanginginig sa galit habang iwinawagayway ang USB. Ang matalinong si Aurora. Oo, nalaman niya. Nalaman niya ang tungkol sa mga utang ng tunay kong anak. Nalaman niya na nililipat ko ang pera ng kumpanya para iligtas ang sarili kong dugo. Akala niya matatalo niya ako. Akala niya masasabi niya kay Silas. Humakbang ito palapit. Ang bawat salita ay isang dagundong. Ang aksidente. Hindi yun aksidente, tanga. Planado ang lahat. Isang perpektong plano para patahimikin silang dalawa ng sabay. Ang preno ng sasakyan. Isang maliit na ayos lang, isang perpektong trahedya. Napatakip si Asa sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa sindak. Ang mga salita ay tila mga suntok na humahampas sa kanya. Pumatay. Si Beatrice ay isang mamamatay tao. Pero nabuhay ang gago. Pagpapatuloy ni Beatrice, tila kinakausap ang sarili sa gitna ng kanyang kabaluan. At ang masakit pa, namatay lang ang isa. Kaya kinailangan kong gumawa ng bagong plano. Ang gawing taksil si Aurora sa kanyang alaala. At halos nagtagumpay na ako. Hanggang sa dumating ka. Ikaw at ang iyong walang kwentang pag-asa. Halimaw ka. Naiiyak na bulong ni Asa. Oo, isa akong halimaw. Sigaw ni Beatrice. Isang halimaw para sa anak ko. Isang bagay na hindi mo maiintindihan. Tinitigan siya nito ng masama. Pero huwag kang mag-alala. May plano rin ako para sa'yo. Mula sa bulsa ng kanyang robe, kinuha ni Beatrice ang kanyang cellphone. Sa ilang pindot ipinakita niya ang screen kay Asa. Ang puso ni Asa ay tila dinurog. Isang larawan ng kanyang ama. Nakahiga sa kama sa ospital sa Pilipinas. Mukhang mahina at payat. May oxygen tube sa ilong. Isang tawag ko lang, Asa. Sabi ni Beatrice, ang boses ay bumalik sa pagiging kalmado, ngunit mas nakakakilabot. Isang tawag lang, at ang perang pinapadala mo buwan-buwan ay mawawala. Ang mga doktor na nag-aalaga sa kanya ay titigil. Maiiwan siyang mag-isa. Naiintindihan mo ba kung gaano kadali para sa akin na bawiin ang buhay na ibinibigay mo sa kanya? Ang banta ay tumagos sa kaluluwa ni Asa. Ito ang kanyang kahinaan, ang kanyang ama. Nagsimulang manghina ang kanyang mga tuhod. Habang si Asa ay naninigas sa takot, tinitigan ni Beatrice ang USB sa kanyang palad na para bang isa itong nakakadiring insekto. At sa harap mismo ng kanyang mga mata, sa pagitan ng kanyang hinlalaki at hintuturo, binali niya ito. Isang maliit na snap ang narinig. Ang tunog ng nabaling plastik, ang tunog ng pagkawala ng katotohanan.
Ngayon, bulong ni Beatrice, ang nangiti ay nagbalik sa kanyang mga labi. Isang nangiting demonyo. Wala nang ebidensya. At ikaw ay mawawala na rin. Bago pa man makasigaw o makakilos si Asa, humakbang paatras si Beatrice patungo sa pintuan at biglang sumigaw sa pasilyo. Ang boses ay puno ng pagkukunwaring sindak. Guardia! Tulong! Pagnanakaw! Dakpin ang babaeng ito. Ninakaw niya ang alahas ko. Ang sigaw ni Beatrice ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo na parang isang matinis na alarma. Bago pa man maunawaan ni Asa ang buong bigat ng sitwasyon, dalawang unipormadong gwardiya na nagbabantay sa mansyon ang mabilis na pumasok. Ang kanilang mga mukha ay alerto at nag-aalala. Anong nangyayari, ma'am? Tanong ng isa. Ang babaeng yan, sabi ni Beatrice. Ang kanyang boses ay nanginginig sa perpektong pagkukunwari ng isang biktima. Itinuro niya si Asa na nakatayo pa ring tulala sa gitna ng silid. Pumasok siya sa kwarto ko at ang kwintas na pamana pa ng aking ina nawawala. Hindi totoo yan. Desperadong sigaw ni Asa, ang kanyang boses ay basag. Gawa-gawa niya lang po ang lahat ng yan. Sinungaling siya. Ngunit ang kanyang mga salita ay nawala ng saysay. Sa mata ng mga gwardiya, siya ay isang katulong na sumisigaw at si Beatrice ang ginang ng mansyon. Ang ingay ay umabot hanggang sa silid tulugan ni Silas. Ang pinto nito ay bumukas at lumabas si Silas, mahina at nakasandal sa balikat ni Nurse Gable. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagod at iritasyon. Anong kaguluhan ito? Tanong niya. Ang boses ay mahina, ngunit may awtoridad. Nang makita si Silas, mas lalong naging makatotohanan ang pag-arte ni Beatrice. Oh, Silas, anak, patawarin mo ako. Ayokong maistorbo ka, pero ang babaeng ito. Halughugin niyo ang mga gamit niya, utos ni Beatrice sa mga gwardiya. Wala kayong karapatan, protesta ni Asa, sinusubukang harangan ang kanyang maliit na aparador. Ngunit ang dalawang gwardiya ay mas malakas. Marahan ng ngunit may puwersa siyang itinabi. Sinimulan nilang halongkatin ang kanyang mga simpleng damit at gamit. Ang puso ni Asa ay tila sasabog. Ito ay isang bangungot, isang perpektong bitag na walang kawala. At sa ilalim ng salansan ng kanyang mga damit, kinuha ng isang gwardiya ang isang kumikinang na bagay. Itinaas niya ito, isang kwintas na may mga diamante, kumikinang sa ilalim ng malamlam na ilaw. Isang bagay na hindi kailanman magkakaroon ng lugar sa simpleng buhay ni Asa. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig sa silid. Si Asa ay napatingin sa kwintas at pagkatapos ay kay Beatrice na ngayon ay may mga peking luha sa kanyang mga mata. At sa huli, tumingin siya kay Silas. Nag-aabang siya ng galit, ng sigaw, ng pagkamuhi. Ngunit ang nakita niya ay mas masakit pa kaysa sa lahat ng iyon. Nakita niya ang pagkadismaya, isang malalim, pagod na pagkadismaya. Para kay Silas, na kagigising lang sa isang mundong sinira ng pagkakanulo, si Asa ay isa na namang patunay na walang sino man ang mapagkakatiwalaan. Para sa kanya, isa lang itong simpleng kaso ng isang sakim na empleyado. Hindi ito umimik. Ngunit ang kanyang katahimikan ay mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Dahan-dahan at may bigat sa bawat galaw, tumalikod ito at bumalik sa kanyang silid. Iniwan si Asa sa kanyang kahabag-habag na kapalaran. Ang pagtalikod na yon ang siyang tuluyang pumatay sa natitirang pag-asa sa puso ni Asa. Iyon ang huling hatol. Dakpin niyo siya, mahinang sabi ni Beatrice sa mga gwardiya. Ang boses ay puno ng huwad na kalungkutan. Tumingin ito kay Asa. I'm so disappointed in you. You're fired. Tatawagan ko ang pulis at ang embahada. Ang pasaporte mo ay kukumpiskahin ko. Walang nagawa si Asa habang hawak-hawak siya ng mga gwardiya sa magkabilang braso. Wala akong kasalanan.
Bulong niya ng paulit-ulit na parang isang sirang plaka. Ngunit wala nang nakikinig. Kinaladkad siya palabas ng kanyang silid sa pasilyo at dinala sa isang maliit at walang lamang silid sa dulo ng mansyon. Isang lumang opisina na puno ng alikabok. Ikinulong siya roon. Dito ka lang maghintay hanggang dumating ang mga pulis, sabi ng gwardiya bago isara at ikandado ang pinto. Sa loob ng madilim na silid, gumuho ang mundo ni Asa. Napasandal siya sa pader at dahan-dahang napaupo sa sahig. Doon, sa gitna ng katahimikan at amoy ng alikabok, hinayaan niyang bumuhos ang lahat ng kanyang luha. Wala na. Nawala ang kanyang trabaho. Nawala ang tiwala ng lalaking pinag-alayan niya ng kanyang pag-asa. Nawala ang ebidensya. At ang pinakamasakit sa lahat, nawala ang paraan para matupad ang pangako niya sa kanyang ama. Siya ay isang bilanggo sa isang banyagang lupa, naghihintay na itapon sa isang tunay na kulungan. Si Beatrice ang nanalo. Ang kasamaan ang nanalo. Tumingin siya sa maliit na bintanang may rehas. Nagsimulang pumatak ang ulan sa labas. Ang bawat patak ay tila isang luha mula sa langit, nakikidalamhati sa kanyang kabiguan. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod, nanginginig sa lamig, at sa purong kawalan ng pag-asa, ito na ang katapusan. Ilang oras ang lumipas. Ang tunog na lamang ng ulan at ng kanyang sariling mga hikbi ang kanyang naririnig. Hanggang sa isang tunog ang bumasag sa lahat. Ang tunog ng isang susi na pumapasok sa seradura. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga luha. Inaasahan na makita ang mga pulis. Tumayo siya, handa na sa kanyang kahihinatnan. Ang pinto ay bumukas, ngunit hindi pulis ang pumasok. Nakatayo sa may pintuan, may hawak na payong na tumutulo pa. Si Dr. Elias Ramos. Ang kanyang mukha ay seryoso at hindi mabasa. Gaya ng dati, isinara niya ang pinto sa kanyang likuran. Tinitigan niya si Asa. Ang mga mata nito ay mapula at namamaga sa kaiiyak. Hindi ito nagsalita ng ilang sandali. Tila sinusuri ang buong sitwasyon. Sa wakas, bumuntong hininga ito. Miss Asa, sabi niya sa kanyang kalmado at propesyonal na boses, sabihin mo sa akin ang lahat. Nag-angat ng tingin si Asa, naguguluhan. Nagpatuloy ang doktor, ang kanyang mga mata ay seryoso at direkta. Magsimula ka sa music box. Nakatayo si Dr. Elias Ramos sa harap ni Asa, isang anino ng katahimikan sa gitna ng kanyang naguhong mundo. Ang tanong nito ay tila isang sinag ng liwanag sa isang napakadilim na kuweba. Ngunit si Asa ay masyadong nasaktan para maniwala pa. Bakit po ninyo ito ginagawa? Tanong niya. Ang boses ay mahina at puno ng pagod. Isa lang po akong magnanakaw sa paningin ng lahat. Hindi kumibo ang doktor. Naghintay lang ito. Ang kanyang pasensya ay isang matatag na pader laban sa kanyang pagdududa. Nakita ni Asa sa mga mata nito, hindi awa, kundi isang professional na interes, isang paghahanap ng datos, at sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, alam niyang ito na ang kanyang huling pagkakataon. Humugot siya ng isang nanginginig na hininga. Ang music box at nagsimula siyang magkwento. Mula sa unang pagkibot ng daliri ni Silas, sa pagbabawal ni Beatrice, sa mga liham ni Aurora na puno ng pag-ibig na nauwi sa takot, sa hindi natapos na babala, at sa huling habilin tungkol sa himig. Isinalaysay niya ang pagkatuklas niya sa USB, ang paghaharap nila ni Beatrice, ang karumaldumal na pag-amin nito tungkol sa planadong aksidente, ang pananakot, gamit ang larawan ng kanyang ama, at ang perpektong pagtrap sa kanya. Habang nagsasalita siya, ang kanyang boses ay unti-unting nagkaroon ng lakas. Ang bawat salita ay nagiging isang patunay. Hindi siya nababaliw, hindi siya sinungaling, biktima siya. Nakinig si Dr. Ramos nang walang anumang putol, ang kanyang muka ay nanatiling hindi mabasa. Nang matapos si Asa, isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Alam mo ba, Miss Di Makulangan? Nagsalita sa wakas ang doktor.
Ang boses ay kalmado. Ilang taon ko ng doktor ang pamilyang Montenegro at sa loob ng mga taong yon, marami akong nakita. Tumingin ito sa bintana, sa humihinang ulan. Alam ko na si Beatrice ay may anak sa unang asawa. Isang anak na lulong sa sugal at nalubog sa utang. Isang anak na handa niyang gawin ang lahat para iligtas. Napatingin si Asa sa kanya, nanlalaki ang mga mata. Ang motibo, iyon ang nawawalang piraso ng palaisipan. Hindi ko pinaniwalaan ang kwento ng pagnanakaw. Pagpapatuloy ni Dr. Ramos, masyadong perpekto, masyadong malinis. Tumingin ito pabalik kay Asa. Pinaniwalaan kita. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming oras, isang butil ng pag-asa ang sumibol sa tuyot na puso ni Asa. Pero wala na po ang ebidensya. Sabi niya, ang boses ay puno ng pait. Sinira niya po sa harap ko. Sa ngayon, sagot ng doktor, ang kailangan natin ay oras. Kinuha nito ang kanyang telepono. Sasabihin ko kay Beatrice na naantala ang pagdating ng mga pulis dahil sa masamang panahon at kailangan mong manatili rito para sa opisyal na investigasyon bukas. Iyon ay magbibigay sa atin ng sapat na panahon para makapag-isip. POV Silas. Nakahiga si Silas sa kanyang kama, ngunit ang kanyang isip ay hindi mapakali. Sinubukan niyang matulog, ngunit sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, isang mukha ang kanyang nakikita. Ang mukha ni Asa. Ang mukha nito na puno ng tuwa nang siya ay magising. Ang mukha nito na puno ng sakit nang tawagin niya itong sinungaling. Ang mukha nito na puno ng kawalan ng pag-asa habang kinakaladkad palabas. Isang magnanakaw. Bulong niya sa sarili. Sinusubukang kumbinsihin ang sarili. Gaya ni Aurora. Ngunit may isang bagay na hindi tama. Isang bagay na hindi magtugma. Naaalala niya ang mga buwan na siya ay nasa kadiliman. Hindi niya maalala ang mga detalye, ngunit naaalala niya ang mga pakiramdam. Isang pakiramdam ng init. Isang malambing na boses na nagkukwento. Isang himig. Isang malungkot na himig na paulit-ulit niyang naririnig. Wala sa sarili. Nagsimula siyang humimig ng isang pamilyar na melodiya. Isang simpleng tugtog ng piano at sa isang iglap, isang alaala ang sumabog sa kanyang isipan na parang isang kidlat. Isang maaraw na hapon sa hardin. Nakaupo sila ni Aurora sa ilalim ng isang puno. Hawak nito ang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy, ang music box. Para sa iyo, mahal ko, sabi ni Aurora. Ang mga mata nito ay kumikinang. Isang himig na ako mismo ang gumawa, ang himig nating dalawa. Hinawakan ni Silas ang kanyang kamay. Hindi ko ito kailangan. Nandito ka naman. Ngumiti si Aurora, ngunit may bahid ng kalungkutan sa ngiting iyon. Makinig ka lang sa himig nating dalawa. Kapag pakiramdam mo ay naliligaw ka, pangako, ituturo nito sa iyo ang daan pabalik sa akin. Biglang napabalikwas ng upo si Silas. Ang kanyang paghinga ay mabilis. Naliligaw ka. Ang mga salita ni Aurora ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. At siya, ngayon, ay naliligaw. Lubos na naliligaw. Naalala niya ang desperadong sigaw ni Asa kanina. Nakita ko po ang mga liham. Mahal na mahal ka ni. Naalala niya ang utos ng kanyang ina na itapon ang basurang iyon. Bakit? Bakit ipapatapon ang isang bagay na galing kay Aurora? Ang mga piraso ng palaisipan ay nagsimulang gumalaw sa kanyang isipan, hindi para bumuo ng isang larawan, kundi para sirain ang larawang ipininta ni Beatrice. Ang pagdududa, na dati ay isang maliit na tinik lamang, ay ngayon ay isang dambuhalang puno na lumalaki sa kanyang puso. Puno ng biglaang pangangailangan, pinindot niya ang call button sa tabi ng kanyang kama. Nang pumasok si Nurse Gable, ang boses ni Silas ay madiin at puno ng pagkaapura. Hanapin mo si Dr. Ramos, utos niya. Sabihin mong kailangan ko siyang makausap. Pero gabi na, Circa, ngayon din. POV, pag-asa, asa.
Nakatayo pa rin si Asa sa harap ni Dr. Ramos, pinoproseso ang lahat. Mayroon silang oras, isang maliit na bintana ng pagkakataon. Ngunit para saan? Tumingin sa kanya ng diretso ang doktor. Ang kanyang mga mata ay seryoso at determinado. May naisip akong plano, Miss Asa, sabi niya. Pero mapanganib ito. Lubhang mapanganib. Kakailanganin ko ang buong tiwala at tulong mo. Tinitigan ni Asa ang doktor. Nakita niya ang panganib sa mga mata nito, ngunit nakita rin niya ang katotohanan. Nawala na ang kanyang takot. Napalitan na ito ng isang malamig na determinasyon. Ang babaeng umiiyak kanina ay wala na. Wala na po akong anumang babalikan. Mahinahon niyang sagot. Ang kanyang boses ay matatag sa unang pagkakataon sa buong gabi. Wala na rin po akong anumang katatakutan. Ang silid ni Silas ay naging isang war room. Ang plano ni Dr. Ramos ay simple, ngunit napakapanganib. Isang psychological trap. Walang backup file. Ang sinabi ni Asa tungkol sa isang kopya sa cloud ay isang desperadong kasinungalingan na sinakyan lamang ng doktor. Ang kanilang tanging sandata ay ang kumpiyansa at kasamaan mismo ni Beatrice. Ang plano ay hindi para ipakita ang lumang ebidensya, kundi para lumikha ng bago. Handa ka na ba rito? Tanong ni Dr. Ramos kay Silas. Nakaupo si Silas sa kanyang kama, ngunit ang kahinaan sa kanyang katawan ay taliwas sa bagsik na nag-aalab sa kanyang mga mata. Tumango si Silas, ang panga ay matigas. Matagal na akong handa. Tumingin siya kay Asa na nakatayo sa isang sulok, nanginginig ngunit determinado. Asa, salamat. Isang tango lang ang isinagot ni Asa. Ang kanyang tungkulin, itago ang telepono, i-record ang lahat, at pumasok sa tamang senyales. Attorney Sandoval is on his way, sabi ni Dr. Ramos. Sinabi ko sa kanya na ito ay tungkol sa isang internal theft settlement para hindi maghinala si Beatrice. Ang lahat ay nakasalalay sa iyong pag-arte, Silas. Huwag kayong mag-alala, sagot ni Silas. Ang boses ay malamig na parang yelo. 1 taon niya akong pinatulog. Oras na para ako naman ang magpanggap. Ilang sandali pa, dumating si Attorney Sandoval, ang matagal ng abogado ng pamilya. Isang lalaking nasa edad na at may mukhang puno ng integridad. Pinaupo siya ni Dr. Ramos sa isang silyang hindi agad makikita mula sa pinto. Pagkatapos, huminga ng malalim si Silas at pinindot ang call button. Mama, sabi niya sa intercom. Ang kanyang boses ay mahina at nanginginig, isang perpektong imitasyon ng isang taong takot at nalilito. Mama, kailangan kita. Ilang segundo lang ang lumipas, bumukas ang pinto. Pumasok si Beatrice. Ang muka ay puno ng pekeng pag-aalala. Anak, anong problema? Takot ako, sabi ni Silas. Iniwas ang tingin. Hindi ako makatulog. Iniisip ko, yung nurse. Yung ginawa natin. Tumingin siya sa ina. Ang mga mata ay puno ng pagkukunwaring pagkakasala. Tama ba ang ginawa natin, Mama? Paano kung may kopya siya ng laman ng USB? Paano kung may sinabihan na siya? Isang munting ngiti ng katiyakan ang sumilay sa labi ni Beatrice bago niya ito agad na pinawi. Umupo siya sa gilid ng kama at hinaplos ang braso ni Silas. Shh, anak. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Ako ang bahala sa lahat. Isa lang siyang mahirap na babae mula sa kawalan. Walang maniniwala sa kanya. Pero paano kung may ebidensya siya? Giit ni Silas. Ang boses ay lalong naging balisa. Paano kung narinig niya ang lahat ng sinabi mo sa kanya? Na plinano mo ang aksidente? Na ikaw ang dahilan kung bakit namatay si Aurora? Ang bawat salita ay isang pain. At si Beatrice, sa kanyang pagiging kampante, ay kinagat ito ng buo. Silas, makinig ka, sabi niya.
Ang boses ay bumaba sa isang mapanganib na bulong. Ginawa ko ang lahat ng yun para sa atin, para sa pamilyang ito. Si Aurora ay isang balakid. Malalaman din niya ang tungkol sa kapatid mo. Sisirain niya tayo. Kaya oo, plinano ko. At kung kinakailangan, gagawin ko ulit. Walang sino man ang makakapagpatunay niyon. Ang ebidensya ay pira-piraso na. Talaga ba? Ang boses ay hindi galing kay Silas. Mula ito sa pintuan. Sabay silang napalingon ni Beatrice. Doon, nakatayo si Asa. Hawak ang kanyang cellphone na nakarecord. Sa likod niya, si Dr. Ramos. At dahan-dahang tumayo mula sa madilim na sulok si Attorney Sandoval. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng matinding pagkabigla at pagkasuklam. Ang mukha ni Beatrice ay dumaan sa sunod-sunod na emosyon. Pagkalito, pagtataka, pagkaalarma, at sa huli, purong-purong galit na parang sa isang hayop na nasukol. Tumingin siya kay Silas na ngayon ay nakatitig sa kanya ng diretsyo. Ang lahat ng pagkukunwari ay wala na at napalitan ng isang malamig na puot. Nilinlang! Nilinlang niyo ako! Sigaw ni Beatrice. Ang kanyang boses ay hindi na boses ng isang eleganteng ginang, kundi isang garalgal na sigaw ng isang talunang demonyo. Hindi, mahinahong sagot ni Silas. Hinayaan ka lang naming ilabas ang sarili mong lason. Sa isang iglap, tila nabaliw si Beatrice. Ang kanyang mga mata ay nanlisik. Nakatuon sa isang target, si Silas. Ang dahilan ng lahat ng kanyang kabiguan. Ikaw ang may kasalanan ng lahat. Hiyaw niya. Kung namatay ka na lang sana kasama ng babaeng iyon. Sa isang mabilis at hindi inaasahang galaw, sinugod niya si Silas. Ang kanyang mga kamay ay nakaumang na parang mga kuko, handang manakit. Ngunit bago pa man siya makalapit, mabilis na humarang ang dalawang gwardiya ng mansyon na ipinatawag ni Dr. Ramos kanina pa. Nahawakan nila siya sa magkabilang braso. Nagpumiglas siya, sumisigaw, nagmumura. Ang lahat ng kanyang karangyaan at pagpipigil ay nawala. At ang natira na lamang ay ang hubad at pangit na katotohanan ng kanyang kasamaan. Habang kinakaladkad siya palabas ng silid, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako kay Silas, puno ng walang katapusang pagkamuhi. Nang sa wakas ay isinara na ang pinto, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Si Attorney Sandoval ay napasandal sa pader, hindi makapaniwala. Si Dr. Ramos ay napabuntong hininga. At si Asang, nakatayo lang siya roon. Ang telepono ay hawak pa rin. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Tapos na. Dahan-dahang ibinaling ni Silas ang kanyang tingin sa kanya. Ang galit sa kanyang mga mata ay nawala na at napalitan ng isang emosyon na mas matindi pa. Isang pinaghalong sakit, pagsisisi at isang bagay na hindi pa kayang pangalanan ni Asa. Lumapit ito sa gilid ng kama. Ang kanyang mga binti ay nanginginig pa. Iniabot niya ang kanyang kamay. Asa, sabi niya. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pagsusumamo. Patawarin mo ako. Lumipas ang ilang buwan. Ang iskandalo ng pamilyang Montenegro ay sumabog sa buong Europa. Ang mga balita sa telebisyon ay nagulat tungkol sa paglilitis, ang mga kasinungalingan, ang mga krimen, ang kasakiman na nagkubli sa likod ng marangyang pangalan. Si Beatrice at ang kanyang anak ay nahatulan at pinagbayaran ang lahat ng kanilang kasalanan sa batas. Ngunit para kay Silas, ang mas mahalagang hustisya ay hindi iyon. Sa isang tahimik na seremonya na dinaluhan lamang ng ilang malalapit na kaibigan, nilinis niya ang pangalan ni Aurora Valderrama. Isinalaysay niya ang katotohanan, ang kanyang katapangan, ang kanyang pagmamahal, at ang kanyang sakripisyo. Sa wakas, ang kaluluwa ni Aurora ay nakahanap ng kapayapaan. Tinupad din ni Silas ang isang pangako sa sarili. Isinuko niya ang karamihan sa mana na nakuha mula sa maduduming transaksyon ng kanyang pamilya. Itinira lamang niya ang sapat para magsimula muli, isang bagong buhay
na malinis, tapat, at malayo sa mga anino ng Montenegro Manor. At ang bagong buhay na yon ay may isang destinasyon. Isang eroplano ang lumapag sa Pilipinas. Isang lalaki ang bumaba, hindi nakasuot ng mamahaling suit, kundi isang simpleng polo shirt at maong. Ang dating malamig at aroganteng aura ni Silas Montenegro ay napalitan ng isang tahimik na pagpapakumbaba. Dala lamang ang isang bag. Naglakbay siya ng maraming oras, palayo sa magulong syudad, patungo sa isang probinsyang puno ng luntiang mga bukirin. Nang sa wakas ay marating niya ang isang maliit na arko na may nakasulat na maligayang pagdating sa Baryo Amihan, bumaba siya sa sinasakyang daip. Ang hangin dito ay sariwa. May amoy ng basang lupa at mga bulaklak, ang tunog ng mga kuliglig at huni ng ibon ang musika sa paligid. Ito ang mundo ni Asa, isang mundong simple, payapa at puno ng buhay. Naglakad siya sa isang maliit na kalsadang lupa. Sa di kalayuan, natanaw niya ang isang simpleng bahay na kubo, napapaligiran ng mga halaman, at sa harap ng beranda, nakaupo sa isang tumba-tumba ay isang matandang lalaki. Malusog ito, may ngiti sa mga labi, habang pinapanood ang mga batang naglalaro sa daan. Si Tatay Lando. Ang operasyon ay naging matagumpay. Ang unang pangako ay natupad na. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Silas. Nagpatuloy siya sa paglalakad sa likod bahay, kung saan sinabi sa kanya ng isang kapitbahay na madalas naroon ang dalaga. At doon, nakita niya ito. Nakaluhod si Pag-asa sa gitna ng isang hardin na puno ng mga sampagita, rosas at gumamela. Nakasuot siya ng isang simpleng duster, ang buhok ay nakapusod at may kaunting dumi sa kanyang pisngi. Dinidiligan niya ang mga halaman. Ang kanyang mukha ay puno ng katahimikan at kasiyahan na hindi kailanman nakita ni Silas sa mansyon. Dito, sa kanyang sariling mundo, si Asa ay namumukadkad na parang isa sa kanyang mga bulaklak. Huminto si Silas, pinapanood lamang siya mula sa malayo. Sa loob ng ilang sandali, natakot siya. Paano kung huli na ang lahat? Paano kung ang sakit na idinulot niya ay hindi na kayang hilumin? Ngunit alam niyang kailangan niyang subukan. Dahil naglakbay siya sa kalahati ng mundo, hindi para sa isang pagkakataon, kundi para sa isang katiyakan. Dahan-dahan siyang humakbang. Narinig ni Asa ang mga yabag at lumingon. Ang hawak niyang pandilig ay nabitawan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla. Ang kanyang mga labi ay bahagyang bumuka. Silas! Bulong niya, hindi makapaniwala. Lumapit pa si Silas, bawat hakbang ay maingat, hanggang sa ilang talampakan na lang ang pagitan nila. Asa, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng emosyon na matagal niyang itinago. Walang nagsalita sa kanila ng ilang sandali. Ang tanging naririnig ay ang hangin na dumadaan sa mga dahon. Ang tatay mo, unang nagsalita si Silas. Magaling na siya, sagot ni Asa, isang maliit na ngiti ang sumilay. Salamat sa'yo. Hindi, mabilis na sabi ni Silas. Salamat sa'yo. Ikaw ang nagligtas sa aming lahat. Tumingin siya sa paligid, sa hardin, sa maliit na bahay, sa payapang kalangitan. Nagpunta ako rito, Asa, dahil may hinahanap ako. Sa buong buhay ko, akala ko ang hinahanap ko ay kapangyarihan, pera, tagumpay. Pero nang magising ako sa mundong puno ng kasinungalingan at nang makita kita, doon ko nalaman kung ano talaga ang kailangan ko. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Asa. Ang kanyang sariling mga mata ay nagsusumamo. Naglakbay ako ng libu-libong milya para hanapin ang pag-asa, at ang pag-asang iyon ay ikaw pala. Ang mga luhang namuo sa mga mata ni Asa ay hindi na luha ng kalungkutan, kundi ng purong kagalakan. Silas, hayaan mo akong bumawi sa iyo, Asa. Pagpapatuloy niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa sinseridad.
Hayaan mong patunayan ko sa iyo sa bawat araw ng buhay ko na karapat-dapat ako sa pag-asang ibinigay mo sa akin. Hayaan mo akong manatili rito sa tabi mo. Hindi na kailangan ng salita. Sa isang galaw na sabay, humakbang sila palapit sa isa't isa. Niyakap ni Silas si Asa at isinubsob ni Asa ang kanyang mukha sa dibdib nito. Ang yakap na yon ay puno ng kapatawaran, ng pangako, at ng isang pag-ibig na sinubok ng apoy at lumabas na mas matatag. Magkayakap sila habang ang araw ay handahang sumisikat sa abot tanaw, nagpipinta sa kalangitan ng kulay rosas at ginto. Ito ang kanilang bagong umaga. Isang bagong umaga sa Barrio Amihan. Isang bagong simula. At sa isang bagong umaga sa Barrio Amihan, dito po nagtatapos ang paglalakbay ni na Pag-asa at Silas. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po. Salamat sa inyong walang sawang pagsama sa amin sa bawat kabanata ng kanilang kwento. Habang isinusulat ko ang kanilang paglalakbay, hindi ko maiwasang maramdaman na sila ay naging bahagi na rin ng aking buhay. Ang bawat luha ni Asa ay naramdaman ko, at ang bawat sakit na pinagdaanan ni Silas ay tumagos din sa akin. Dahil sa kanila, muli nating napatunayan na ang tunay na pag-ibig ay hindi natatakot sa kadiliman at kayang gisingin ang pinakamatagal ng nahihimbing na puso, na ang pagpapatawad ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ng pinakamatatag na kaluluwa. At higit sa lahat, na hanggat mayroong kahit isang taong naniniwala sa atin, ang pag-asa ay hindi kailanman mauubos. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong kwento. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi? Anong aral ang tumatak sa inyong puso? Ibahagi po ninyo sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay napakahalaga at siyang nagbibigay buhay sa aming munting channel. Hanggang sa ating muling pagsasama sa susunod na paglalakbay ng puso. Kwento at kilig.